Magandang araw po. My name is Shen. Kasama ko si Ted. Sister Ted. Ayan, kami po ay mga single moms. Hi! Hi single mom out there. How are you? Kamusta? Sana okay kayong lahat. Ayun. Natry lang namin na mag-share ng video para may share din namin kung ano ba yung mga pinagdaanan at pinagdadaanan namin na challenges bilang mga single moms. Ayun. Paano pa kami mag-start? Kumusta ka ba? Diretso. Okay naman. Bakit parang nakikita ka okay naman? Kumusta ang week mo, sis? Yung buong linggo, Yes. challenging siya, especially pagdating sa mental states. Ang daming isipin. Ang daming isipin na hindi mo talaga mapigil na isipin. Pero all is well naman. Okay pa rin naman. Nakakaraos by God's grace. And yun, nakakatayo. Ikaw? Okay. Actually, yung mga challenges natin, ang dami niyan. Hindi lang tayo nakaka-experience yan. Ang dami. Ang daming mga solo parent na nakaka-experience niyan. Kakaiba. Ang dami-dami. Walang katapusan. No? Not just emotional, mental. Number one na factor na challenges ng isang single parent or solo parent is yung paano ba nila hinahandle yung kanilang mga finances. Paano yung relationship with their kids. Ang hirap nun. And paano nila aalagaan yung sarili nila? Yes, paano nila pagsabayin yung lahat-lahat. Paano maging okay? Paano maging okay kahit hindi ka okay? Paano maging okay kahit Pero ikaw? sis, alam mong natutunan ko for this week. Kasi I experienced, kakaibang experience this week. Ang natutunan ko, it's okay to ask help. Kasi ako personality ko parang ayaw ko manghingi ng tulong. Pero dumating ako sa point na yung naka-experience ako this week is yung okay lang palang humingi ka ng tulong. Ganun. Okay rin palang umiyak. Ganun. Yun ang natutunan ko. Siguro, Kaya sa mga solo parent yan, kunya-kunyari kayong strong. tama. Pwede nyo sabihin yan na hindi ka okay. nahihirapan kayo, na hindi kayo okay. Kasi nga tayong mga single moms, feeling natin, bawal maging mahina, kailangan malakas lang lagi. So, ako personally bilang single mom, ang ginagawa ko pag hindi talaga ako okay, iiyak lang ng iyak. Anli yan. Nakailan timba ka na ba ng lupa? Iyak lang ng iyak. Nakailan timba ka na ba ng lupa? Basta make sure lang na kinabukasan okay ka na. And hindi naman possible na hurting ka ngayon o hindi ka okay ngayon tapos kinabukasan okay ka na. Hindi yan possible kung wala si Lord. Kasi 'di ba sabi nga, though the sorrow may last for the night, but joy comes in the morning. Isa to sa mga Bible verses na pinanghahawakan ko. Kasi grabe yung bumps, grabe yung challenges, grabe yung isipin, and yung mga emotional stress na meron. Lalo na pag solo ka. Yes. Yung wala kang tatakbuhan, wala kang kakapitan. Si Lord lang talaga. Ang mahirap kasi minsan sa ating mga single moms, naghahanap tayo ng kakapitan. So, minsan napupunta tayo sa, alam mo yon, mali yung pinanghahawakan natin. Imbis na mapabuti, napapasama tayo. Oo. Kaya siguro, bilang single mom, isa sa importanteng pag-aralan natin paano natin makikilala pa si Lord. Kasi pag naka-anchor tayo kay Lord, kahit kailan hindi niya tayo bibitawan hindi niya hahayaan na, alam mo yun, mapariwara tayo. Yun. Ikaw ba? Ganda ng background natin. Na-realize ko lang. Ako, grabe. Ilang years ka na bang solo parent or single parent? 4 years na. 4 years na this year. So, hirap no? Ako, pa lang, mga recent lang. Pero recent talaga. Hindi, matagal na. Actually, 19 years na. Emotionally detached. 19 years na akong single mom. Alam mo yun. So, imagine nyo yun. Hi, kaway-kaway dyan. Pero, hindi, kailangan tayo. Maging maganda pa rin tayo. Tama. Ganon. Anong pinakamahirap sis na pinagdaanan mo? Yung
yung may sakit ka, tapos walang nag-aalaga sa'yo. Oh my goodness! Yung may sakit ka, di mo na pwedeng, yung anak mo, may sakit ka. Alam mo yun? Yun ang pinaka yung may sakit ka na wala man lang, basta, yun. Yung wala ka talagang pwedeng pass the ball. Yung, o di kaya, yung pagod ka, na pwede ka may matapik ka na, pwedeng ikaw muna. Yung ganun. Ibig ko sabihin, yun ang mahalaga eh. Kapag na-kay Lord ka, yung kahinaan mo, lumalakas, saka yung hope mo, hindi ka nawawala ng pag-asa. Meron ka laging kakapitan. Talaga yun. Ang ginagawa ko actually kapag ikaw ba, nalulungkot ka din ba minsan? Oo naman. Talaga? Pero syempre yung pagiging malungkot, hindi naman hanggat maaari wag mo ipaalam sa mga anak mo. Kasi ikaw na lang din yung nila, tinitingnan nila. Kaya dapat strong-strongan, ganun. May iyak ka sa harapan ng anak mo? Hindi. Sisa ko na, umiyak na ako sa harapan ng anak ko. Anong reaction niya? Hindi ko alam, parang wala na eh. Parang wala na. Hindi ko alam. So, hindi kasi parang wala lang. Parang walang effect. Kaya, pagka ganyan na parang gusto ko umiyak, nandito, ito yung ko, ito yung sasakyan, dito ko umiiyak. Dito lagi ako umiiyak sa sasakyan. Minsan nagpa-park lang ako, tapos mag-i-emote lang ako. Ganon. Ewan ko, mag-i-emote lang ako. Parang masyadong maraming challenges, no? Tsaka masyadong maraming stress. Anong masasabi mo sa kanila, yung words of encouragement for those single mom out there? Siguro yung isa sa pinaka-importanting advice na pwede kong i-share yung first, tingnan mo yung group na sinasamahan mo. I-consider mo yan. Napakalaking bagay yan. Lalo sa panahon ngayon na, alam mo yun, maraming single moms na kapit sa patalim o kaya para maging okay for a moment, pag-iinom or alam mo yun, imbis na pumunta o mag-focus dun sa permanent fix, pupunta ka sa temporary fix. Temporal. Yes. Kumbaga, para lang maging okay ka for the moment, gagawin mo yung mga ganitong bagay na hindi naman okay sa paningin ni Lord at hindi rin makakabuti sa'yo. Yun. Siguro, piliin mo yung group na sasamahan mo. Circle. Yes. And pinaka the best na dyan, magkaroon ka or try mong maging part ng isang church community. Totoo yun, totoo. Na, yun nga, kailangan matuto tayong maging maging wise kung saan natin i-spend yung time natin. Kaya, unahin natin si Lord. Totoo. Ako, ang masasabi ko, pagka na-feel nyo na parang nag-down kayo, tapos parang hindi nyo na ma-explain yung sarili nyo, ang pinakamaganda, have an accountable partner. At saka si sis yung accountable partner ko. Parang minsan pareho kami hindi pa ako nagchat-chat, parang alam na niya agad na, yung takbuhan. Sis, parang kailangan kita ngayon. Someone na magpipray sa inyo, someone na madala mo na, sis, pwede magpahangin tayo. Ganyan, yung ganon. So, kami pala, no, guys, kapag mga parents, solo, single mom dyan, gusto namin ni Shin na yung, ayun, ganito, magdadrive lang, tapos magkakape somewhere, tapos walang ibang pag-uusapan, kundi yung naglilift kami to each other. Ano yung spiritual, kalimitan. Spiritual. Saan wala nga katapusan pero it helps. Tama, malaki talaga yung naitutulong. Pero yun, dahil maraming challenges, like kasi natin, kumbaga common na naririnig natin. Pag solo parent ka, maraming challenges. Pero tingin mo sis, ano naman kaya yung blessing na meron kapag single mom ka? Ano naman tingin mo yung blessing? Pagiging isang single mom, ito. Solo parent. Oo. Ganito, di ba madami challenges?
hindi talaga siya nagkulang. Yes, nakaka-experience ako ng example, minsan kulang yung finances, ganyan. Tapos, pero hindi siya nagkukulang sa pagpo-provide. Nabigyan pa rin niya ako ng magandang trabaho. Alam niyo yun yung blessed ako doon sa work, ganyan. Blessed ako sa mga taong nasa paligid ko. Ganun. Basta ano lang, right company. What I mean, a company is right people, right group. Yun yung maganda talaga. Basta blessed ako. Kahit na maraming disappointments, maraming frustrations, maraming failure. Basta ganun. Pero, overall, blessed ako. Ganun. So, normal lang kasi yun eh. Kasi tingnan nyo kung hindi tayo nagkakaroon ng problema. Kunyari, wala na tayong challenges. Nakakatakot yun. Baka hindi na natin nakakausap si Lord. Wala na rin. Oo. Kasi kapag nasa iyo na lahat, diba? Parang nakakatakot yun. Ibig sabihin, hindi mo na na-experience yung hirap. So, kapag nakakapag-encounter tayo ng challenges, magpasalamat tayo doon kasi it's a one way of connecting kay Lord na yan dyan, ay kaanak, tinatapik kasi tayo minsan, andito ako, bakit ka ba ganyan, diba? So, tuloy lang tayo yun. Blessing Oy, may tanong ako sa'yo. Ano yun? Paano yan? Kasi diba single tayo. Ikaw ba, nagpe-pray ka pa ba ng partner? Mabilis ang sagot. Ako naman. Oo naman. Si sis, looking for a partner. Bakit ikaw Ako, hindi? Hindi ko alam eh. Pero kung mayroong magpaparamdam dyan sa akin, tingnan natin. Ano ba ito? Hindi ko alam eh kung may ibibigay pa ba yan si Lord sa akin. Hindi ko alam. Parang bahala na si Lord. Yung bibigyan Bahala na si Lord yun kung bibigyan niya ako. Pero sana yung bibigay ni Lord sa akin yung yun na yun. Yun na yun. Siya na yun. Alam mo, blessing din na yung pagiging solo parent o single mom. Blessing din in the sense na depende kasi sa case kung paano mo consider na blessing yung pagiging solo parent mo or single mom mo. So sa case ko, dahil he passed away, somehow medyo nung una hindi ko siya makita as a blessing kasi nga wala ka nang kasama sa buhay, wala ka nang katuwang. Pero at the same time, nung tumatakbo na yung panahon, dun ko naintindihan na somehow may blessing din in the sense na ayun, natuto ako na gawin o kayanin yung mga bagay na dati hindi ko ginagawa. Kumbaga, natuto ako, maraming nadagdag sa akin na nakakayanan, kumbaga. Kasi dati, talagang fully dependent kasi ako kay partner ko. Pero yun, after ng ilang years, naintindihan ko na inahayaan ni Lord na pag-solo tayo kasi may purpose siya. And yun ay to build us. I-build ka niya and i-expand niya yung kakayanan mo. And siguro higit sa lahat, gagamitin niya yung testimony mo para maintindihan natin na sa buhay na ito, yung dependence natin should be alone to God. Na kahit blessing ang pamilya, ang asawa, ang anak, hindi pa rin ito reason para maging fully dependent tayo sa kanila. Kasi lahat tayo, passing lang tayo dito sa earth. Temporal lang. Yung existence natin. Kaya, kumbaga, pinapaintindi lang ni Lord na yung dependence natin and reliance dapat sa Kanya lang. And lalo na yung devotion. Yun, yan siguro. Yun yung nakita ko na naging bunga ng pagiging single mo. Nakakatuwa sis, no? Nandito na tayo sa Makati habang nag-uusap tayo. Walang ginawa kami mo. Hindi. Sana na-encourage namin kayo na simplihan lang natin ang buhay. It's okay to ask help. It's okay to cry. Sa mga mga nahihirapan sa buhay. It's okay. Cry it to God. Ganon. Alay mo. Pwede
di kaya gumawa kayo ng ways na pasayahin ng sarili nyo. O kagaya nito, pinapasaya namin yung sarili namin. Pinapasaya namin ang sarili namin. O, diba? Tatlong sis. Last na, magbigay ka ng tatlong parting words sa mga nanonood. Ano yung words? Teka lang. Kumbaga, kung ano ba yung ma-advise mo sa kanila? Kung words of encouragement para sa kanila. Tatlo sis. Tatlo. Let God be the center of everything na ginagawa nyo. Dapat yung every decision or every yung gagawin nyo, we make sure na naka-align kay Lord. Is it pleasing to Lord, kay God? Example, even yung yung circle nyo, minsan ginagamit din tayo ni Lord kasi for that example, sinasabi ng iba, not good circle. Pero minsan, ginagamit tayo ni Lord para sa kanila. Let God use your life. Ibig sabihin, magpagamit po tayo kay Lord. Kasi in this temporal world, kasi ano ba yung mission natin dito? Diba? So, dapat mawala man tayo dito sa temporal na mundo, nakapag encourage tayo sa iba. So, for those solo parent, by the way, join to church community. So kung wala pa po kayo noon, kami pala is sa church po, ang ina-handle po namin is yung mga solo parent. So mga single mom, yun. So para pare-pareho po na kami makakapag-connect sa isa't isa. So join small group sa church nyo. Kung message lang po kayo, o kung pag mapanood nyo ito at gusto nyo magiging part ng group namin, sabay ganun daw yung dami namin. Tara na. Sige, message nyo po kami. Pupuntahan namin kayo kahit saan. Sabay ganun. Paano sis ko pa malayo sila? Puntahan natin sila. Anyways, ang location namin dito lang po sa Cavite, Manila, saan? Sabi din NCR. Ayan, pwede namin kayo bisitahin. Wag naman sa Mindanao, wag naman dun sa saan ba? Sa Visayas. Wag naman yung tawid aeroplano, tawid dagat. Hindi namin kakayanin yan. Pero pwede po tayo mag-usap via Messenger, Zoom, or what. Kung gusto nyong magiging part ng small group namin as a solo parent. So, ayun. Yun lang. God bless. God bless. Sana na-encourage kayo dun sa mga konting na-share at napag-usapan natin ngayon. Ayan. Sa susunod, iba naman yung topic natin. Wait lang po. Mayroong ambulance. Nasa Makati Medical Center po kami. Ayan. Ayun. Yes. And para din sa additional na words of encouragement. Kumbaga tuloy-tuloy lang. Wag mag-give up. Yung mga hardships, yung challenges na yan, nandyan yan para i-build tayo. Hindi yan ibibigay sa atin para to break us. Lalo na kung may Diyos ka, hindi yan ibibigay ni Lord para i-break ka niya. Ibibigay niya yan para i-build ka niya. And gamitin ka niya para maging living testimony of how good the Lord is. God bless po. Maraming salamat. Malapit na kami. Bye-bye. See you next time. Meron ulit. Bye. Bye. Sa susunod, masaya naman.